Okay, so first problem, solve the deflection at point C, point D, maximum deflection, the slope at A and E. 5 yung hinahanap, no? So the deflection at C, deflection at D, Y max, slope Y prime at A, and then Y prime at E. So, magkano yung RE? RE, magkano yung RE? 22.5. And yung RE? 22.5. So, first step, solve the reaction. Second step, mag-iisip kayo kung saan nyo ikakat yung beam natin. Ikakat natin yung beam natin kung saan dapat madadaanan lahat ng loads all throughout the beam. Kasi kailangan natin yung equation ng moment ng beam, no? Yung moment equation, no? So for example, kapag nag-cut tayo dito, tas kinonsider natin ito yung x, no? So ibig sabihin na magagawa lang natin na equation as is hanggang dito lang sa beam ABC. Tama? Pag dito lang, beam AB lang makukuha mo kung dito ka mag-start ng X. Pag dito, ang makukuha mo lang is yung beam ABC. Pero pag dito, ang makukuha mo lang is yung ABCD. Pero pag dito ka nag-cut, pag dito ka nag-start ng X, ayan. So, makukuha mo na yung buong beam, no? Okay. So, ikat natin siya dito. Okay? Nasandan? Okay. Pag nakat natin yan, okay. Ikakat nyo lang. Para lang magandang tingnan. Okay. So, again, kapag nag-cut tayo ng section, ano yung mga na-expose? This is the shear, tama? And then, moment. Paano yung direction ng positive bending moment natin dito? Mag-i-smile, no? Pag ganito, tama? Okay. So, ngayon, tapos, ang sabi kasi dito, dapat continuous din lahat ng loads, no? Hanggang dun sa cutting section. So, kung makikita nyo, itong load natin na to, hanggang dito lang siya sa segment BC. Dapat, yung load na to is, i-continuous natin hanggang dun sa cutting plane. No? So, maglalagay tayo ng load din na crispy patty pala. Krabby patty pala. Crispy patties. So, ibig sabihin, magdadagdag tayo ng load na 10 kN per meter din, no? Iangat ko lang yung load na 15 kN dito, no? Nakita? So, para mabalance siya, syempre naglagay ka ng downward force. So, dapat, magdadagdag ka din ng upward na force, no? Parang, tama? So, parang nag-ano ka lang dyan, naglagay ka lang ng zero loads. Na wala naman tayong binago. Pero, kailangan natin yan para sa singularity function, kung tawagin, no? Singularity, singular, parang isang function lang siya. So, ito, ano yung distance nito? So, dito tayo mag-start ng 0.0 sa A. So, this is distance x. Okay, ito, ano naman yung distance nito? Si point B hanggang dito sa cutting plane natin. Di ba x to, tapos 2 ito. Ito, ano to? Perfect. X minus 2. Ito, ano naman yung distance nito? Tama. X minus 5. Ito, ano yung distance nito? 8. Nasundan? Gagawa lang tayo ng free body diagram dyan. Moment equation.
So, saan tayo magmo-moment? Dito sa cutting section, summation ng moment at O is equal to 0, taking clockwise, positive. Ano-ano yung mga magpo-produce ng clockwise na moment? Si RA, which is 22.5. Ano yung moment arm niya? X. O, bakit ko nilagay na ganyan yung bracket, no? Kailangan yan for singularity function, no? So, kasi nga, mamaya papaliwanag natin kung bakit. Ganyan yung gagamitin natin. Next. Ano pa? Ito, magpo-produce yung resultant nitong nasa ilalim. So, that is plus. O, ano yung load natin na to? 10. Tama? Ano yung area niya? Tama ba na ang area niya is 10 multiplied by x minus 5? O, ano yung moment arm niya? X minus 5 over 2. Nasundan? Next, minus yung 15 kilonewton. Ano yung moment arm niya? X minus 8. Next, o itong uniform distributed load na 10. Minus 10, ano yung length niya? X minus 2. Ano yung moment arm niya? Ito yun na, ito yung buo na ito yung gagamitin natin. Yun din kasi continuous na nga natin siya. So, ang moment arm niya is x minus 2 over 2. Meron pang isang miikot. Counterclockwise minus m equals to 0. Simplifying, lipat natin sa kabilang side si moment. So, the moment equation is equal to 22.5. Ano yung moment arm niya? X minus 15 x minus 8 plus eto, simplify natin to 10 divided by 2 5 tasundan minus 5. So this is our moment equation. Tandaan nyo na, yan ay moment equation. This is... joke lang. Wala sa todo. So, ang formula natin ng y double prime is equal to m over ei. O, para maganda lang tignan, gawin mo lang siyang ei y double prime is equal to m. Sandan? O, nilipat ka na, multiply ko lang. So, ei y double prime is equal to m. O, ano yung m? Ayan, isusulat niya lang siya, di ba? Then, double integrate. So, integral ng y double prime, y prime. O, integral nito 22.5x. O, tama. 22.5 x squared over 2 minus 15 x minus 8 squared over 2. Tama? Plus 5 x minus 5 3 over 3 minus 5 x minus 2 cube over 3 plus C1. Okay? So, ito na yung slope equation. So, how to solve for deflection equation? Integrate lang uli natin. So, integral ng y prime. Y. 22.5 x raised to 3 divided by ano 2 plus 2 times 3. Kasi di ba denominator 6 minus 15 x minus 8 cube over 6 plus 5x minus 5 4 over 12 minus 5x minus 2
4 over 12 plus C1x plus C2. Ayan. So, nakuha na natin yung general solution. Yan yung sinasabi ko na dapat continuous, no, yung mga loadings nyo. Kasi baka mamaya hindi makasama yung sa equation yung yung part na to. No? So, ganito yan. For example, ginamit nyo to, pinapahanap na sa inyo yung moment sa B. Nyari, nahanap yung moment sa B. So, ano yung moment nyo dyan sa B? Di ba that is simply RA times 2? 22.5 lang. Yan, nag-moment ka dito, nahanap yung moment sa B. Substitute mo lang, ano yung x distance niya from point A? 2. So, substitute mo lang, 2. O, meron tong value, tama? Naka-Macaulay bracket ka. If x is 2, 2, and 8, alin mas malaki? Yung 8, di ba? So, magne-negative yung nasa loob. Sabi sa Macaulay bracket, kapag pag negative, magsi-0 to. O, ito din, 0, 0. Ibig sabihin, ito na lang yung moment mo. Yan, kaya ginagamit yung Macaulay bracket para ma-determine kung nasaan yung location na merong value lang na nagagamitin. O, ngayon, sir, paano natin isa-solve si C1 and C2? So, syempre, pupunta tayo dito para makuha yung boundary condition. So, nasaan ang deflection 0? Nasa points A and E. Ano yung x natin sa point A? If x is 0, ano yung deflection natin dito? Di ba ito 0? So, y is 0. O, ano yung x natin sa E? 10. If x is 10, y is 0. So, yan yung dalawa yung boundary condition. Kasi di ba pagka kumukuha kayo ng boundary condition, kapag nagsosolve kayo ng C1 and C2, kailangan nyo kung dalawa yung unknown, dalawa yung constant of integration, dalawa yung boundary condition na kailangan natin. Okay. So, unahin natin, if x is 0, y is 0. So, 0 to, tama? O, anong value nito? 0. 0 minus 8, alin nasa loob? Negative. So, hindi nyo nasasama. Therefore, 0 to. 0 minus 5, 0 pa rin to. 0 minus 2, 0. Anong value na to? 0. Therefore, C2, sundan. Next. If y is 0, x is 10. So, medyo mahaba lang siyang duplicate. Ayan. So, substitute lang natin yung value na nakuha natin, mga condition. So, yung y natin ay this is 0. So, substitute mo lang yung x. That is equal to 10. So, this is 10, 10, 10, 10, 10. Sir, may mas madali ba? Meron. Para hindi nyo na siya sinusulat, no? Pwede kayong gumamit ng calc function. Shift solve, kung tawagin. So, ang ginagawa ko dyan, kung ako nagsasolve, kunyari, ganyan, nakita ko mahaba. Si 0 ko to, lagi ko sa calculate to 0. Sulat nyo na. Equals, no, tama. O, input nyo to, alpha x, lalagyan nyo lang alpha x. Ito din, susulat nyo mismo. Tapos, yung C1 ko, gagawin kong alpha C. Tama. Kaso, yung pag-shift solve nyo, di ba ang kailangan natin yung value ng C? So, lalagyan nyo lang siya ng comma, C. No? Pag-shift solve nyo. Tingin, may nakapag-input na sa calculate. Pero kung ito kayo yung shift solve, ito na lang, pwede rin naman. Yes, yung Macaulay, palitan nyo na lang ng parenthesis. Walang Macaulay sa ano.
Wala pa kasi hindi pa colored yung yung calig dito, kaya hindi siya pwede. Ha? C. C as in C. Tas alpha X. Tas gamma. Hindi. C. C2 wala na. Ayan. Tas gamma. Minus ba? Minus C1. Minus C2. Tas C. Tapos i-shape solve nyo. Tas ano lalabas? Solve for C. Tama. Ano yung value ng X nyo? Ay, dito. Lagay nyo, te. C2 mo, 0 na C2. Magkano yung C1? Wait, nag-positive. Talaga, nag-positive? Hindi. Solve for C yung sa inyo, di ba? So, X, dapat yung X mo dyan, 10. Di ba solve for C, tapos equal, ano value daw ni X? Question mark. Lalagay mo dong X is 10. Saan ang lalagay sa C1? Alpha C lang. Yun yung nahanap natin, C1, di ba? Nilagyan mo ng comma C sa dulo, hindi. Piling ko hindi. Right, left, right. Hindi, kasi papalitan mo lang yung shape solve nyo, hindi kayo magsasolve for X. Hinahanap mo yung C, bali lalagay namin 10. Huh? Paano sa Alphas. Ayun. Tapos shape solve. Tapos solve for C. Tapos X is 10. So, negative 2 to 18. Ito na lumalabas ng X dito. Nilagay mo na yung value ng X. Ayan o. Tapos equals. Bali shape solve ko, sir. May sumobra ka ng plan. Ganyan. Shape solve. Tapos X wanted. Shape solve. Tapos shape solve. Negative 2 to E. Tapos shape solve. Ano na ibig sabihin ng kama na yun, sir? Tigno to, 8.375. Pag nilagyan mo ng comma, pre, ibig sabihin yung mga hanapin para Teka. Sige na, paliwanag ka natin. Di ba sanay kayo nagsasolve ng kunwari yung variable nyo kasi lagi X. Di ba lagi yung variable X lang pagka nagsasolve for X? Ngayon, papalitan nyo lang kasi siya ng variable, yung sinishape solve nyo. Parang lang, since nakasanayan nyo kasi na sinishape solve nyo yung X, papalitan mo lang yung 0, tapos ito mismo i-encode mo sa calcu, may dadagdag ka lang na isang term, which is yung comma C. Tapos, magkakaroon ka ng solve for C, lalabas C, solve for C. Tama? Tapos nakalagay dyan 0. Tapos, equal mo lang. Tapos, hanapin niyo yung value ng X. Ano ba yung gagamitin mong value ng X? 10. Tapos, lalabas na yung sagot na C1. So, your C1 is equal to negative 228. Ito yung syntax nyo na ilalagay nyo sa calcu nyo. Ayun, ganun lang. Tapos, nakastore na yung value ng C nyo. No? C1, rather. No?
So, nakastore na yan. Matik na yan. Hindi na yan mawawala sa C. Kapag pinatungan nyo yan, tsaka mawawala. Kasi lang to, sir. Yan na yung value ng C nyo. Ala, hindi ata pwedeng mag-shift solve na ibang letter dyan. Hindi ko sure ha. Kasi Binigyan na, may bagong stock version 2. Available pa na yung version 2 sa Pies. Pwede na kayong bumili. asan yung version ko kayo? Okay na? Okay lang naman kahit hindi nyo ma-solve, no? Ngayon. So, lalagay lang natin yung value ng negative 228.375. Ngayon, guys, makinig. Meron na kayo dito. Ito na yung slope equation. And then this is the deflection. So ngayon, pwede nyo nang masolve ngayon yung slope at any point, the deflection at any point. O, di ba? Una nating hinahanap, deflection at C, and then deflection at D. So the deflection at C, ano yung x distance niya sa point C? Ano yung point C? 5. If x is equal to 5, ay nahanap si y at C. So, anong gagamitin natin na equation? Yung, syempre, deflection equation. So, substitute nyo lang yung 5. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kung nakastore na yung shinip solve nyo, i-right left nyo lang, tatanggalin nyo lang talaga yung mga hindi na kailangan. Ito. Pero, okay lang na maulitin nyo, nakakatipid lang sa pagsasolve kung hindi nyo binubura. Nire-replay nyo lang. So, di ba ang sabi natin dito, if x is 5, ito magzi-0, ito din magzi-0. So, substitute nyo lang yung 5. Pwede naman lagay nyo lang to sa calcu. So, magkano yung y at c? Minus 228, tama ba? Yes. Hindi na minus lang. Hindi, negative na. Tinegative ko na kasi plus yan kanina. Bakit naging 0? Tingnan nyo ha. Diba ginawa natin dito, yung x minus 8, dinisregard na natin, tinanggal na natin. Kasi nga diba mas maliit yung x natin compared dun sa nasa loob yung letter A. Pero kung titignan nyo naman sa figure, makinig, tingnan nyo. Kung titignan nyo sa figure, di ba ito lang yung deflection dito yung nahanap? Ibig sabihin, hindi naman nakaka-apekto to dito sa deflection na yan dito. Kaya, yung 15 hindi nakasama. Tsaka itong load na nandito, hindi yan makaka-apekto. Kaya, tinatanggal na natin siya dito. No, yung 15 tsaka yung uniform distributed load. Ito kasama pa. No? Magkano si YC? Negative 6.7 3.125 over EI. So, ano ibig sabihin? Bakit nag-negative? Kasi downward yung deflection, no? Pababa yung deflection natin. Ayun o. Nagkasundo. Mukhang ikaw lang yung naiba. 706. 706? Ha? Sige, tama yan. Very good. Minus 5. 706, positive.
706. Next. Bakit negative? Ayaw nga. Kasi pagka notation natin yan. Ibig sabihin lang downward yung deflection. Show nga. Oh, ito yung elastic curve natin, di ba? Oo, yung 5 minus 3. Show nga. Nakuha ko ni Sir. Ayan. Yan yung elastic curve natin. Oh, next. Oh, ano yung nahanap na isa? Deflection at D. Sir, ano yung deflection at D? Ano naman yung X niya sa point D? Pwede 8. Eh, 8. X is equal to 8. O, edi papalitan nyo lang yung value. O, edi 0 nyo na lang yon kasi magsi-0 naman to. Pero, Tero. Tero. So, magkano yung YD? Magkano po yung YD? Lasang. ayun. Magkano yung YD? Negative? Negative? 413. Point? 1,000 pesos. Okay, next. Slope. 5 yung hinahanap. Nakakadalawa pa lang tayo. O, mamaya na yung Y-max. Yung slope at A and E. So, ano yung X sa A? 0. Ano yung X sa E? 0 din. 10. Ay, 10 pala so. So, kapag slope yung hinahanap, slope at A, ang X natin doon 0. So, anong gagamitin pag slope yung hinahanap? Anong gagamitin pag slope yung hinahanap? Yung slope equation. So, kung makikita nyo naman, X is 0, edi 0. 0. 0. 0. So, therefore, ang y prime at A is equal to negative 228.375 over E. A. Pangatlo pa lang to. Pang-apat. Ang notation naman ng slope natin sa makinig. Ang notation naman, sign convention ng slope, kapag nag-start ka dito sa left, kapag negative slope, that is decreasing. No? Pababa yung slope, pag ganyan. No? Tama? Pagka nasa horizontal slope ka na, yun yung maximum deflection. Kapag paangat na yung slope mo, positive na yung slope. So, pagdating sa E, positive na dapat yung makuha natin. So, to solve for the slope at E, ano yung X natin? Wala pala ako nun. Slope at E. So, gamitin natin yung deflection equation uli. Sir, kala ko maigsi lang yung DIM. Actually, maigsi lang talaga yan. Ang tagal ko lang magsalita. Pero kung dire-diretso naman kayo nagsasolve, tapos sarili nyo naman yung sinasolve nyo, substitute mo lang yung 10. Sabi niya, sir, pwede bang wag to 10?
So, the y prime at e is equal to positive magkano? Hindi po kasi kung 1.6. Positive 221 point Okay. Okay, for the maximum deflection, di ba ano sabi natin pag maximum deflection? Yung y prime is equal to 0, dun mo matatagpuan yung y max. Pero, yung distance na x, yun yung nahanap natin. X max. Ano kaya yung x max distance? So, para makuha natin yung location ng... Location pa lang ha, para makuha yung location niya. Paste. I-equate lang natin to sa 0 kasi yung slope niya 0. So, ngayon, how to solve for x? Shift solve for x. Ito yung madaling pag-solve ng... Oo nga. Siyempre, kadalasan ng mga... Siret. Ang maximum deflection matatagpuan niya sa midspan. Madalas, kapag simply supported. No? Kadalasan. Okay lang. 8 point, 7 point, 6 point, 5 point. Parang 4 point something. 5 point something. 5.5615 meters. Okay. At makinig. Recorded na. So, yan. Sabi ko to. Tandaan nyo ha. Ang nasolve natin na x is 5.556, no? Hindi pa yan yung tamang sagot. Hindi pa yan yung location ng maximum deflection. Kasi, ginamit natin yung buong slope equation, which is, kung 5 pala to, di ba dapat 0 to? Kasi less than to sa ano di ba yung nasa loob? So, ibig sabihin, uulitin mo yan, pero, syempre, inassume mo na na 5 yun, di ba? O, tatanggalin mo to. Sir, bakit mo tinanggal? Kasi nga, 5 lang pala yung inassume natin Paano kunwari ang na-assume mo ay na-solve mo na na x is 4 point something? Tanggalin mo na din tong 5 kasi 4 point something yung nakuha mo Tapos Kasi po yung ipapasok niya. Na-gets? For example, ang lumabas sa atin, ito muna, try mo natin to, ito yung lumabas. So, tanggalin mo to. Tatanggalin mo yan. Magkano yung lalabas na x? Hindi. Ang lumabas ay x is equal to 4 point, tama yan. 4.88. 4.88. 4. Tama na to, mali. Tama, mali. Mali. Kasi nakuha mo is less than 5. So, ngayon, tanggalin mo ulit ito. So, matitira na lang ay... Hindi naman. Depende dun sa condition na makukuha nyo kasi. Medyo. Pero actually, magkamukha na namin lalabas dyan. Ano yung x? 4.884 din nata. 4.881. Kung mag less than 2, di tanggalin mo na rin lahat nun ng less than 2. Tapos, kung lumabas ay na greater than 3, parang ganun, sasama mo na siya. Parang ganun lang. Magbabago lang ang babago. Magkano lumabas? 4 point, yun lang din. 4.884. Yun lang din yan. Pero, mas sure kasi tayo, no? Kasi mahaba pa yan, no? So, ito na yung X max.
Sure na tayo na yan yung X max. Yung location ng maximum deflection. Ngayon, paano masasolve yung Y max? O, pagka Y max, di ba ang kailangan natin is the deflection equation. Ay, shoot. Hindi, tama yan. Kabisado ko yung sagot. Magkamali ka sa umpisa. Sa quiz, Wala mo na yung pag-contra. hindi. Depende kung ano yung nasagot nyo. Kaso pagka namali ka talaga sa reaction, hindi ko na talaga matatanggap yan, ah. 10? This one, yung maliit? Pagka mag-shift solve kayo, so syempre, yung malapit sa form, maglagay kayo ng limits, no? Di ba pagka mag-shift solve, ulit, pindutin nyo, shift solve. O yung mga hindi lumabas yung 10, gusto nyo mapalabas, pakilabas, shift solve. Tapos lagay kayo ng value na 10. Tapos ikaw lalagay mo value 4. Ikaw labas mo value mo 10. Ito, 10 10. points. Ha? 10 nilagay ko. Tapos ano lumabas? 4.4. Ayun din. Sige, okay lang. Bakit ayaw lumabas ng 10 side? Equals mo pa. Isa pa. Shift solve. 11, lagay mo. Shift solve. 11. Kasi nga quadratic formula siya. So, ibig sabihin, pwedeng dalawa yung value na makuha. Ayun, lumabas. Bakit sa'yo lumabas 11? Ay, hindi, okay na yan. 4 na. Ay, hindi. 4.3 yung sa'yo, ah. Oo nga. Bakit mali yan? Parang mali yung type mo. Double check mo yung typing ng calcu. So, to solve for the y max, ang gagamitin ng value ng x is equal to 4.884. So, ito eliminated. So, this is 4.884. And then, ito 4. Magkano yung y max? Siyempre, malapit sa value na, malapit sa 5. Sure tayo kasi baka mamaya lumagpas na sa beam. Yung sa'yo lumabas 10, di ba? So, lagpas na siya sa beam, no? So, ibig sabihin, siya. So, magkano yung y max? Dapat mas mataas yan sa deflection sa D or sa C. No? Kasi nga, mas malaki yung deflection niya. Sir, kunyari ganyan. Kinalk na lang namin. Hindi na namin eliminate yung dalawang nag-zero. Eto, Kunyari, mamamali kayo. Dapat hindi nyo kasama to. Kasi ano to magne-negative yung value, magkaka-plus pa dito, magne-negative, parang mag-eliminate. So, mali yun. Hindi nyo dapat siya isama. matrabaho pa na talaga. Negative 7, negative 800. 707 point. Over EI. Nakakatuta eh. 707. Mukha naman tama. Sabi 706 na yung diwe. Dapat mas malaki siya ng konti. No, makikita nyo naman. Ayan. So, tingnan nyo, no? Di ba dito matatagpuan yung Y max? So, kapag ginamit nyo is mas maliit pa sa 4.884, dapat mas liliit yung deflection niya, no? Paliit ng paliit. Pero palit din ng paliit. Kasi dito matatagpuan yung maximum deflection. Ano yung titignan? Ano yung titignan? Calc na lang. Pwede nyo i-calc, pero tatanggalin nyo to, ano? Ayan. Talagang over-EI na siya. Over EI lang siya. And then, minsan kasi, nagalagay naman ng value ng EI. Sir, paano saan ba yung EI? No? Kasi nga para sa deflection. Pal-iyan. A. Yan yung A natin, EI. Diba? Isang problem, 1 hour. Okay na.
39 minutes. Hindi, dalawa pa. Dalawa. May isa pa, may kabilang side pa. Sabi, 4 hours, isang 4 na problem. Hindi, ano lang to, Parang mahaba pa sa mortal mess. mukha lang mahaba to, promise. O, next. Makinig. Makinig po muna tayo. So, nasolve na natin yung deflection. Okay na siya. Maybe next. May sasabihin ako, nakalimutan ko lang. Okay na, nakalimutan ko sasabihin ko. Break. Hindi, nasan yung sasabihin ko? Deflection. Sa dulo ng dila mo. Okay. Pwede kayong magano kasi depende kung nasaan eh. Kayo yung mamaya, ganito pala yung nangyari. Makinig, tingnan nyo to. For example, yung given na beam ganito. Saan kayo magkakat dito? Saan kayo magkakat? A, B, C, D sa segment B, A, B, B, C, or C, D. Di ba sabi ko dapat makukuha lahat ng loads. Tapos continuous dapat. No? Kapag dito ka nag-cut, i-extend mo to. Tama? Kasi wala ka po siya sa cutting section, no? So saan kaya ako pwedeng mag-cut? Mas madali. May mas madali kasi. Dito ka magka-cut. Sa AB. Paano yung gagawin siya? Ito na yung distance x mo. Dito ka mag-start ng 0. Ng point na 0. Papunta dito. Kasi at least, ito yung load na to, consistent na siya, hindi uniform na siya. No? Continuous na yung loads dun sa, hindi ka na magdadagdag sa ibabaw, hindi ka na magdadagdag sa ilalim. Alright. Yan. Depende kung saan kayo mas mapapadali. Ng konti. Depende kung nasa yung loadings. So ngayon, ayun, naalala ko na. Kung sasabihin ko. Di ba nagbibigay tayo ng value ng EI? So di ba ang unit ng E, modulus of elasticity? Ano units ang modulus of elasticity? Megapascal. Tama? Or gigapascal. Ang megapascal is Newton per millimeter squared. Ang I, moment of inertia, millimeter to the fourth. Okay, for the units, no? Ano yung units ng deflection? Isa-isahin nyo. Di ba ang unit ng moment, natin is kilonewton meter. In-integrate natin, nadagdagan ng isang distance. So, ano unit ng slope? Kilonewton meter squared. Ano yung deflection? Kilonewton meter cube. So, for the y, kapag deflection, ang unit ng y max natin is kilonewton meter cube or cubic meter. Ang unit ng EI is Newton per millimeter squared times millimeter to the fourth. So, cancel. Dalawa matitira, tama? Newton tsaka kilonewton, i-convert mo na lang into Newton. 1 kilonewton is equal to 1,000 Newton. Cancel kilonewton. Cancel ang Newton. Tama? Next. Meter cube, millimeter squared. So, yung meter, syempre pagka deflection, maliit lang yan, no? Mga millimeter lang naman yan. Baka mamaya makapag-solve kilometer yung na-solve na deflection, no? Mas mahaba pa sa beam nyo, no? So, syempre, engineering judgment, kapag deflection, mga millimeter lang yan, inches, no? Centimeter, no? Malaki na kayo centimeter actually. So, yung meter, convert natin into millimeters. So, ang 1 meter ay merong
1,000, parang baliktad, Mikay. Ang 1 meter ay merong 1,000 millimeters. And cube yan. So, 3. So, ngayon, ang magiging unit na niyan ay 3 na millimeter sa taas, 2 sa baba. So, ang matitirang unit for the y prime is equal to mm. Pero, imumultiply mo pala siya ng 1,000 raised to 4. Kasi tatlong 1,000 to, tapos isang 1,000. 1,000 raised to 4. So, ganun yung pag-compute ng deflection. So, ang units natin is in millimeter. Paano kapag slope? Ba't ba y prime to? Bobo. Ayan. For the y prime naman, ang unit naman ng slope, di ba, for the moment, kilonewton meter. Ang first derivative, kilonewton meter squared. So, this is kilonewton meter squared. Tapos, ang unit nito ay newton millimeter squared tsaka millimeter to the fourth. So, ito, imumultiply mo naman siya ng 1,000 cube. Ang matitirang unit nito is unitless. Since slope yan, ang mga solve mo na unit dyan ay radian. Uy. Radian, no? Kapag y prime. Unitless. Mamaya meron naman natang values yung EI dito. Okay, naka 1 hour na.